Kinabukasan, nagmamadali ako makapasok sa opisina ni Sir dahil dala kong ilang mga papeles na galing kay Mrs. Santos. Nang hindi ko inaasang may mabangga ako na siyang dahilan ng pagtilapon ng mga papel. Ano ba yan? Nag-iingat ka pa ba? Maarting sigaw sa akin isang babae. Pasensya na kayo, ma'am. Saad ko habang nakayuko. Pinulot ko naman na isa-isa yung mga papel. Ha? Yun lang? Hindi ka man lang tumitingin sa akin para sa sorry mo. Sinipa-sipa niya yung mga papel na malapit sa kanya. Shit! Kay Sir Kiefer yan. Ma'am, wag niyo naman pong ganyanin, kay Sir po yan. Sambit ko pero wala siyang pinakikinggan. Hindi pa siya nakontento. Tinapak-tapakan pa niya ito. Wala akong pakialam sa sir mo. Lumuhod ka para sa sorry mo. What? Bakit ako luluhod? Nagsorry na nga ako sa kanya eh. Bakit ko gagawin yun? Nagsorry na nga ako sa inyo tapos sinipa-sipa niya pa yung mga papel. Hindi ba dapat na kayo ang magsorry ngayon? Inis kong sabi sa kanya. Sino ka ba sa inaakala mo? Sinamaan ko siya ng tingin. Ang tapang din ng babaeng to eh. Papatulan ko na sana siya na may magsalita. What is happening here? Halos tumayo ang balahibo ko sa boses niya. Napayo ko naman ako. Claudia, what happened to you? Tanong sa kanya. Nanatili pa rin ako nakayuko. Eh kasi tita, yung babaeng yan eh. Siya na nga nakabangga sa akin tapos gusto niya pa ako mag-sorry. Parang kulang naman ata ang sumbong mo sa tita mo. Pero ma'am, naputo lang sasabihin ko na magsalita siya. Bakit hindi ka na lang humingi ng sorry sa kanya? Empleyado ka lang. Pero ma'am, humingi na nga ako ng sorry sa kanya. Natatakot kong sabi. Gusto kong marinig. Napahawak na lang ako ng mahigpit sa mga daliri ko. Pasensya ka na ma'am. Sambit ko dito. Ayoko ng sorryng ganyan lang. Lumuhod ka. Po? Gulat kong sabit na patingin pa ako sa kanya pero mabilis din ako napayoko na magtama ang tingin namin ng ginang. Bakit hindi mo na lang gawin ang gusto niya? Bakit kailangan ko pa pong lumuhod? Pero wala naman na ako magagawa. Luluhod na sana ako ng, "What are you doing here?" Dinig kong sambit. Samantha, anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa akin. Ano po kasi sir? Gawin mo na. Halos mapatalon pa ako sa peso ko sa sigaw ng Claudia na to. What do you mean? Tanong ni Sir Kiefer. Lumapit naman itong si Claudia kay Sir Kiefer at kumapit sa braso ni Sir. Eh kasi naman Sir Kiefer, yung empleyado mong yan binangga ako tapos ayaw mag-sorry sa akin. Ako daw ang dapat mag-sorry. Maarte niyang sabi. Ang sarap mong patulan. Pasalamat ka tandiyan ng mami ni Sir Kiefer. Kita ko naman ang pag-alis ni Sir ng kamay ni Claudia sa braso niya. Samantha? Tawag niya sa akin. Kasi po sir, hindi ko naman sinasadya eh. Humingi naman na rin po ako ng sorry sa kanya. Umupo si Sir Kiefer at tinignan ang mga nagkalat na papel sa sahig. Ano nangyari sa mga ito't gusot-gusot na? Tanong niya na makita ang ibang papel. Sinipa-sipa po. Eh kasi Kyler. Singit ni Claudia pero pinutol din siya ni Sir Kiefer. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Malamig na sabi ni Sir Kiefer. Samantha? Tawag niya na naman sa akin. Eh kasi po sir, sinipa-sipa ni Ma'am Claudia mga papel sa tinapak-tapakan kaya nagkaganyan po. Hindi ako makatingin sa pwesto ni na Claudia at kay Mrs. Bentacourt. Sinungaling ka. Kiefer, wag kang maniwala dyan. Maarte pa niyang saad. Tinitigan naman ni sir ang mga papel saka tinitigang mabuti. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Takot ako na patingin kay Sir Kiefer dahil sa sinabi niya, lalo pa sa tono ng pananalita niya. Parang ibang Kiefer na naman yung kaharap ko. Ano po kasi sir? Takot kong sabi at halos wala nang lumalabas ng mga salita sa bibig ko. Kita ko naman ang pagngisi ni Claudia. Sa tingin mo'y maniniwala ako sa'yo, Claudia? Tingin niya kay Claudia. Nanlaki naman ang mga mata nito nang tumayo si Sir Kiefer at iniabot ang isang papel. Ayan oh, huling-huli ang bakat ng stilettos mo dyan. Imposibleng si Samantha may gawa niyan. Nakasapatos siya. Sabay tingin sa suot kong sapatos si Sir Kiefer. Napahinga naman ako ng maluwag dahil doon. Akala ko ako yung tinutukoy niya. Ano kasi? Hindi makahanap ng isasagot si Claudia. Say sorry to her. Kalma at maotoridad na sabi ni Sir Kiefer. Naku sir, okay na po. Saad ko pero hindi niya ako pinakinggan. I said say sorry to her. Saka mga papel ko ang mga yan. Ngayon ayusin mo lahat yan. Pero Kiefer, gagawin mo ba o hindi? Saad ni Sir Kiefer. Enough, Kiefer. Para lang sa maliit na bagay pinapalaki mo? Singit naman ni Mrs. Bentacourt. Maliit na bagay ang pinapalaki nyo, ma'am. Malamig niyang aniya. Pulutin mo yan, Claudia. Samantha, sumunod ka sa akin. Aangal pa sana ako nang hilahin na niya ako.
Pasensya na po kayo, ma'am. Saad ko saka tumango sa kanila. Nagpatianod naman ako sa hila ni Sir Kiefer. Are you okay? Tanong niya sa akin na makapasok kami sa office niya. Opo, sir. Good. Sa susunod mag-iingat ka na lang. Tumango naman ako sa sinabi ni Sir Kiefer. Maya-maya pa may kumatok na sa office niya, kaya humiwalay na ako kay Sir at binuksan iyon. Iniluwa naman ito si Mrs. Bentacourt at si Claudia. Good morning, ma'am. Bati ko pero hindi niya ako pinansin. Sinama naman ako ng tingin ni Claudia. Umupo si Mrs. Bentacourt sa sofa. Sumunod naman si Claudia habang daladala mga papel na hawak ko kanina. Ipagkuha mo kami ng tsaa. Utos niya sa akin. No, wag ka na magtimpla. Marami kaming gagawin, ma'am, kaya't sabihin mo nang gusto mong sabihin. Napayuko naman ako. Kararating ko lang, anak, tapos paalisin mo na ako agad. Sabi ko, busy ako. Ngayon kung magpapaligoy-ligoy pa kayo, sinasayang niyo lang ang oras niyo rito. Pwede bang lumabas ka muna? Tukoy niya sa akin. Hindi siya lalabas. Tumatakbo ang oras niyo. Inismira naman ako ng mommy niya. Tumayo na lang ako sa gilid habang nag-uusap sila. I wanted to take care of Claudia here. Panimula ng mommy niya. What do you mean? Magtatrabaho siya dito. Bakit hindi na lamang sa kumpanya ninyo? Kunot noong sabi ni Sir Kiefer. Siya ang future fiancé mo, Kiefer. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, dito siya. Kung ayaw mo ang daddy mo pang kumuusap sa'yo dito. Pipili na nga lang na magiging asawa ng anak niya, yung maarte at matapobre pa. Sa tingin niya magugustuhin ni Sir Kiefer, suot pa lang yan siguradong aawayin ka rin ni Sir Kiefer. Aayawan na agad. Ang iksi-iksi ng skirt, showy din ang cleavage. Sa bagay, sino ba naman ako para husgahan ang magugustuhan ni Sir na babae? Maganda naman si Claudia, saka maputi, matari at maarte nga lang. I don't get it. Bakit pati personal kong buhay pinapakailaman ninyo? Ano bang pakialam niyo sa pagkakaroon ko ng asawa? Ako ang pipili. Ako ang magdedesisyon para sa sarili ko at hindi para sa inyo, ma'am. Para sa ikabubuti mo ito, anak. Pumipili ako ng babaeng karapat-dapat sa iyo. Ako ba talaga ang iniisip niyo, ma'am? O ang negosyo ninyo? Dahil alam ko namang may kapalit ang pagiging fiancé ko sa babaeng yan. Anong kapalit? Ang pagkakolab ng negosyo ninyo sa ibang negosyo? Not like that. Then what? Sigaw na ring sabi ni Sir Kiefer. Gusto kong mapanatag ang kalooban ko para at least alam ko kung sino makakasama at mag-aalaga sa iyo habang buhay. Ayoko ng babaeng pera mo lamang ang habol sa iyo. Hindi na ako bata. Alam ko, ikaw man ang nangungunang kumpanya ngayon dito sa Pilipinas. Pero babagsak ka oras sa kinausap ng daddy mo mga stockholders mo. Damn! Napapikit na lang ako sa sigawan nilang mag-ina. Huwag na tayo mag-away. Simple lang naman eh. Dito muna magtatrabaho si Claudia. Kalmado lang saad ni Mrs. Bentacourt. Wala kaming job vacancies. Mahinahon na rin sabi ni Sir pero nandun pa rin yung inis. Bakit hindi mo gawing secretary? What? Ako na nga secretary eh. No, sa marketing department na lang siya. Saad naman ni Sir Kiefer. Bakit di mo na lang pagpalitin ng secretary mo at si Claudia? Ako ang boss dito. Ako ang magdedesisyon. Ngayon kung ayaw niya magbago pang isip ko, umalis na kayo. At ikaw, Claudia, pumunta ka na ng marketing department. Utos niya. Fine. Good luck here, Iha. Saad ni Mrs. Bentacourt kay Claudia at tumayo naman na siya. Nang makadaan siya sa harap ko, nginisiyan ako. Ngising katatakutan mo. Lumabas na siya ng office at kay Claudia naman ako tumingin. Tumayo naman na siya, tinaasan ako ng kilay. Nakahinga lang ako ng maluwag na makalabas na rin siya. Nilingon ko si Sir Kiefer na kunot ang noo. Tumayo siya sa upo niya tagtungong bintana. Saka ipinamulsa ang dalawang kamay. Dahan-dahan naman ako umupo sa table ko at nanahimik na lang. Ibang klase rin sila mag-away ng mommy niya. Takot kaya si Sir Kiefer sa daddy niya kasi sa paraan pala ng pananakot ni Mrs. Bentacourt sa kanya, gamit ang daddy niya, nag-iiba mga sinasabi niya. Go to Mrs. Santos, Samantha. Biglang saad ni Sir. Ano pong sasabihin ko, Sir? Humarap na siya at umupo ng swivel chair niya. Gusto kong sabihin mo sa kanya na si Claudia ang utusan niyang umalam kung sino nagnanakaw ng pera. Hindi naman na ako mimik at lumabas na ng opisina niya. Diretso ako ng marketing department. Pagpasok ko doon, boses kaagad ni bakla ang narinig ko. Ang arte-arte, kala mo kung sinong mayaman. Dinig kong bubulong-bulong niya. Huy, agaw atensyon ko sa kanya. Ay Samantha, ikaw pala. Aga-aga sa lubong ang kilay mo. Paano ba naman kasi? Yung bagong pasok na babae dito sa department namin, napaka-arte. Puisit? Natawa na lang ako sa kanya. Alam ko naman kung sinong tinutukoy niya eh. O siya, sige na't may gagawin pa ako.
Paalam ko sa kanya. Tumungo na lang siya sa akin at pinuntahan ko naman na si Mrs. Santos na kausap si Claudia. Yan ang cubicle mo. Turo niya sa isang available na cubicle. O Samantha, nang mapansin niya ako. Tiningnan naman ako ni Claudia at inirapan. Sarap mong batukan. Nilapitan ko na si Mrs. Santos. Sakto taupo na rin si Claudia sa cubicle niya. May kailangan ka? Tanong niya sa akin. Lumayo naman kami sa ibang empleyado para makapag-usap. Gusto ni Sir na si Claudia ang utusan mo para alamin nagnanakaw ng pera sa kumpanya sa delivery section. Napatingin naman si Mrs. Santos sa pwesto ni Claudia. Sigurado ba siya doon? Parang wala namang alam gawin yan eh. Paano nga ba nakapasok yan dito? Alaga ata ng mommy ni Sir eh. Sagot ko. Ganun? O sige, pasabi nilang kay Sir. Nagpaalam na ako sa kanya at lumabas ng department nila. Habang naghihintay ako sa tatlo dito sa cafeteria, nanonood muna ako sa cellphone ko. Ayoko sa kanya. Napatingin ako sa gawing entrance nang marinig kong boses ni bakla. Kahit ako. Ani Danica. Me too. Sang-ayon ni Leticia. Ano nangyari sa inyo? Tanong ko sa kanila na makaupo sila. Kasi naman yung Claudia na yun, napaka-arte. Huwag niyo akong pahihirapan dito ha. Si Kiefer lang mag-uutos sa akin kung ayaw isumbong ko kayo sa mami niya. Panggagaya pa niya sa boses ni Claudia. Bakit? Sino ba yun? Inis pa rin sabi ni bakla. Dala siya ni Mrs. Bentacourt dito kanina at gusto niyang magtrabaho dito yon. Pumayag si Sir Kiefer? Tanong naman ni Leticia. Hindi, kaso mapilit ang mami niya. Ang gusto pa nga nun magpalit kami ng pesto. Siya ang sekretary at ako ang lilipat sa department ninyo. Ano? Anong sabi ni Sir? Gulat na tanong ni Danica. Hindi siya pumayag, sagot ko. Hindi naman talaga yun papayag, no? The great secretary niya yata sa Samantha. Biro pang sabi ni bakla. Oo nga naman, sang-ayon pa ni Danica. Pero hindi ko gusto ang aura ng babaeng yun ha. Para bang nasa personalidad niya yung wala siyang pakialam sa matatapakan niya. Pagbabalik topic ni Leticia sa kanina. Nahalata mo? Nahalata ko rin. Wika ni Aldrin. Grabe naman kayo manghusga. Malay niyo ganun talaga ang dating sa kanya. Sabat ko. Nako Samantha, wag mo akong inaano ng kabaitan mo ha. Inismeran ko naman siya sa sinabi niya. Hindi ako mabait, saad ko. Alam ko hindi ka mabait sa mga taong hindi rin mabait sa'yo. Natatawa niyang sabi. Umorder na lang kami ng pagkain namin sa katahimik na kumain. Pagkatapos namin kumain, pumasok na rin ako ng office si Sir. Sige na kasi, bakit siya meron? Ako wala. Maarteng sabi ni Claudia. Naabutan ko siyang nandito sa office at kinukulit si Sir Kiefer. Ano bang sinasabi nito? Kita mo na, labas-masok lang siya sa opisina mo tapos ako kailangan ko pang pumuntok para pangpuntahan ka? Ako ba ang tinutukoy ng babaeng to? Lumabas ka na. Walang ganang saad ni Sir Kiefer. Hindi ko naman na sila pinansin na tumupo na ako sa upuan ko. Wait, wag mong sabihing share kayo sa office mo. Sigaw niya bigla. Tinignan ko siya at sa akin na siya nakatingin. None of your business, sagot ni Sir Kiefer. Pero Kiefer, ako ang fiancé mo. Kapag nasa loob ka ng building ko, gumalang ka. Naiintindihan mo? Tinignan siya ni Sir pero wala namang kare-reaksyon ang mukha niya. Pwede bang magkaroon din ako ng password ng office mo? Inggiterang babae. Gusto, pinapantayan ako? Gusto rin makishare sa office ni Sir. Baka sa unang pasok mo sa office niya, tanggal ka na dahil sa kaartihan mo. Napapairap na lang ako sa hangin sa kaartihan nito Aalis ka ng office ko o aalis ka ng kumpanya ko? Choose. Sungit talaga. Che, dyan ka na nga. Mabilis na umalis si Claudia ng office ni Sir. Gusto kong tumawa pero sa loob-loob ko na lang ginawa. Astig no na. Aalis ka ng office ko o aalis ka ng kumpanya ko? Ang cool mo, Sir. Buti nga sa'yo, arte-arte mo. Umupo na ako ng swivel chair ko at ginawa ang trabaho ko. Ano na naman kaya magiging buhay ko dito ngayong nandito itong Claudia na to? Nakakainis. Sana bukas hindi ko na siya makita. Sana lang. Papasok na ako at nanalangin na sana hindi ko makita o makasalubong yung Claudia yun ngayon. Sana lang, please. Halos diretso lang ang tingin ko sa daanan. Baka kasi biglang mahagip na mata ko yung babaeng yun masira ako ng umaga ko. Nakarating ako ng office Sir at salamat. Walang Claudia ang nasalubong ko. Wala pa rin si Sir Kiefer. Habang inaayos ko ang mga gamit ni Sir, may kumatok. Sino naman kaya itong ang aga-agang pumunta dito? Paniguradong maya-maya pang pasok ni Sir. Maaga pa kasi. Binuksan ko na lang ito at nagulat ako sa nakita. Good morning, ma'am. Medyo utal ko pang sabi sa kanya. Dediretso siyang nagulat ako.
nang pumasok siya ng opisina ni Sir. Wala po si Sir Kiefer eh. Saad ko saka pinagpatuloy ang pagpupuna sa mesa ni Sir Kiefer. Hindi naman siya ang pinunta ko dito eh, kundi ikaw. Napatingin ako sa kanya. Bakit ako? Bakit po ma'am? Tanong ko sa kanya. May relasyon ba kayo ng anak ko? Halos masamid ako ng sarili kong laway sa tanong niya. Anong klaseng tanong po yan ma'am? Answer me. Siguraduhin mong totoo ang sasabihin mo. Napalunok naman ako sa sinabi niya. Wala po kaming relasyon. Are you sure? Yes, ma'am. Tinaasan niya ako ng kilay. Nagtataka lang kasi ako sa inaasar ng anak ko sa'yo. The way he cares for you, ibang-iba sa mga babaeng nakasama niya. Hindi rin ako sanay na simula sa huli akong bumusita dito. Ikaw na ang sekretary niya hanggang ngayon, ikaw pa rin? Dati kasi iba-ibang naabutan ko dito at hindi na ako bago pero sa'yo, iba ang pakiramdam ko eh. Wala naman po talaga kaming relasyon, ma'am. Bukod sa boss ko po siya at empleyado niya ako, wala na po. Sagot ko. Mabuti na nagkakaliwanagan tayo dahil si Claudia lang ang nararapat sa anak ko. Napayuko naman ako sa sinabi ni Mrs. Bentacourt dahil hindi ko kayang salubungin ang mga titig niya. Napalingon ako sa bandang pintuan na magbukas ito at ilawas si Sir Kiefer. What are you doing here, Mom? Nothing, son. I just want to visit you and Claudia. Para ako nabunutan ng tinik nang dumating si Sir Kiefer. Wala si Claudia dito. Sagot niya. Ha? Nasaan? What do you mean? Iba na yung tono ng tinig ni Mrs. Bentacourt. May pinagawa ako sa kanya. At bakit sa labas ng building mo? Mamaya may mangyari pa sa kanya. Kung yun pa lang na inuutos kong yun na hindi niya na magagawa, paano ko pa siya pagkakatiwalaan sa ibang trabaho, Mom? Napaismid naman si Mrs. Bentacourt sa sinabi ni Sir. Tama naman siya eh. Okay, fine. Alagaan mo siya rito. Akala ko ba kaya siyang napili niyong maging fiancé ko? Kasi ako nga alagaan niya. Mali ba ako na narinig kahapon, Mom? Parang ang iinis na sabi ni Sir. Bakit ba tuwing mag-aaway na lang sila nandito ko? Tumikim naman si Mrs. Bentacourt. Well, yeah, mauna na ako. Lumabas na siya ng office at sinundan na lang namin ng tingin si Sir Kiefer. Anong sinabi niya sa'yo? Tanong niya rin sa akin. Ano po sir? Wala naman po. Pagsasinungaling ko. Kilala ko si Mom. Hindi yun pupunta dito ng walang dahilan lalo na kung nauna pa siyang pumasok sa akin. Wala naman na akong takas eh. Para saan pa para itago ko? Dinilong lang po kung may relasyon po tayong dalawa. What? Napailing naman siya. She is crazy. La, nono niyo yun ginaganon niya? Bakit yun naman ang naitanong niya? Tanong pa niya sa akin. Ano po kasi, hindi ko rin po alam. Yung sabi ko. Tell me. Napakamot naman ako sa ulo ko. Nakakainis. Paano ko ba sasabihin yun? Ano po kasi, sir? Sabi niya. Go on. Iba daw po kasi yung pagkikare niya sa akin kaysa sa iba. Pikit mata kong sabi. Mamaya isipin niya asumera ko naman. Wala siyang pakialam. Tanging nasabi niya. Sige na, magtrabaho ka na. Saan niya? Nagtrabaho na lang din ako. Hindi ko bet yung mami ni sir. Biglang sambit ni bakla habang nakain kami. Ibang aura eh, no? Saad naman ni Leticia. True lala. Diyos ko, parang sila pa nga ni Claudia mag-inay eh. Hindi ba yun buwan dalas pumunta dito dati? Tanong ko naman sa kanila. Hindi, pero iba yun magalit. Hindi mo gugustuhin. Buti nakakahinga ka na maayos kapag nandun yun sa office si sir. Wika ni Danica. Halos masakal na nga ako eh. Sa kakalain mo bang tanungin ako kanina kung may relasyon ba kami ni sir? Ano bang ginawa mo bakla? Nasamid kasi si bakla nang sabihin ko yon. Sorry, for real? Tinanong ka talaga niya? Oo. Anong sabi ni Sir Kiefer? Tanong na rin ni Leticia. Wala pa si sir na nag-uusap kami. Anong sabi mo? Tanong ni Aldrin. Anong sasabihin ko? Malamang wala. Bakit ka raw niya tinanong? Iba daw ang pakiramdam niya eh. Ewan ko dun. Ano bang hayop siya at malakas ang pakiramdam? Iba ka kasi ang tingin ni sir sa'yo. Pang-aasar pa ni bakla. Ha? Baka kasi may gusto sa'yo si sir. Biro pa ni Aldrin. Hoy, huwag kayong magbigay ng haka-haka dyan ha. Mamaya may makarinig pa sa inyong sip-sip. Ikwento pa kay Mrs. Bentacourt kahit mali naman. Grabe sa sip-sip ha. Pero ang ganda ng ihip ng hangin ngayon sa department. Pag-iiba ni bakla. Bakit? Hindi ba maganda dati? Tanong ko bago sumubo. Maganda na dati pa pero sumasama nang dumating yung Claudia na yun. Diyos ko dahil nakaka-impyerna. Maarte niyang aniya. Oo nga eh, wala siya dito ngayon. Sabat naman ni Danica. Inutusan ni sir outside of the building kaya wala dito. Kaya pala.
Sana araw-araw sa labas ng building siya utusan. Natawa na lang kaming tatlo sa kanya. Bago ako sumunod sa kanila ay nagpabalot pa ako ng pagkain sa staff dito para sa pagkain ni Sir. Gusto ko lang siyang bigyan, bakit pa? Lalabas kasi ng office niya para kumain, late na. Hoy babae, baka mamaya hindi na bilang sekretary ni Sir yung pag-aalaga mo ha? Saad ni Aldrin. Bakit naman? Kasi pati pagkain niya inaalala mo. Late na kasi siya kumain minsan, naaawa lang ako. Awa ba talaga? Asar din Leticia. Oo naman. Nako ha, ganyan ako dati naghahatid ng pagkain niya. Igaya mo naman sa'yo Leticia. Pangaasar ni Aldrin sa kanya. San ka ba talaga? Kanina sa Samantha inaasar mo tapos ngayon binabara-bara mo ko. Medyo inis na sabi ni Leticia. O siya, balik tayo kay Samantha. Sabihin mo nga sa amin babae ka, may gusto ka ba kay Sir Kiefer o wala? Wala, kunot na akong sabi. Yung totoo, may nakita ko sa cellphone mo. Nakaramdam naman ako ng kaba sa sinabi niya. Napatingin na rin sa akin si Leticia at Danica. Ano yung nakita mo? Kuryoso na ring tanong ni Danica. Napatingin ako kay bakla at tataas bababa ang kilay niya. Wala, masyado kayong mga chismosa Tara na nga. Naglakad na kami, tumiretso na ako ng office ni Sir. Ano kaya nakita niya? My God, baka yung wallpaper ko. Shit, bakit ba pinapakilaman niyang cellphone ko? Nakakainis. Sino kaya ang taong makikita ni Samantha na pinagbibintangan ni Claudia ang nagnanakaw ng pera ng kumpanya ni Kiefer? Paano ito'y pagtatanggol ni Samantha? Mapawalang sala kaya niya ito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.